at patungkol din sa PUV modernization. Maliwanag na kulang at marami pang pagkukulang ang programa at proyekto na dapat tugunan ng gobyerno bago nila pilitin yung mga hindi pa kayang sumabay at hindi pa kumbinsidong sumabay. Bilang gobyerno, naniniwala ako na hindi dapat namimilit ang gobyerno bilang mga magulang ng ating mga mamamayan. Dapat inaakay, kinukumbinse at tinutulungan tungo sa nais nating polisiya at landas na gawin kaugnay ng modernization ng PUV. Ilang mga bagay ang lumabas sa aming pagpupulong. Una, sang-ayon ako sa posisyon ng marami sa kanila na ang prangkisa ay personal sa kanila at hindi dapat kinoconsolidate sa isang kooperatiba, lalong-lalo na kung merong hindi pagkakasunduan sa loob ng kooperatibo mismo. Dahil parang naho-hostage na, ika nga, yung mga miyembro ng kooperatibang ito. Pangalawa, hanggat hindi pa naisasapinal ang route plan sa bawat sulok ng bansa at hanggat hindi pa naliliwanag kung sino-sino nga ba magbabiyahe sa kada rotang ito, hindi marapat at dapat na pigilan magrehistro ang mga jeep na hindi pa nagko-consolidate o sumasama sa kooperatiba. Maliwanag, kulang pa naman ang modernong jeep para sa ating mga mananakay. At kung lahat ito'y pagbabawal, ang mag-suffer dito, ang tatamaan dito ay ang ating mga mananakay at mga pasahero na kinakailangan magbiyahe mula sa kanilang tahanan tungo sa kanilang pinagtatrabahuhan o pinag-aaralan. Ito po yung huling pahayag ni Senate President Chis Escudero, no? Nung last ng pakipagpulong niya sa mga chopper, no? Sa grupo ng mga ayaw pumayag sa consolidation or sa jeepney modernization, no? So ito po yung nagiging pahayag niya nung huling meeting nila. At yun na nga, mariin niyang sinasabi na kailangan mo ng pag-aralan at huwag pilitin yung mga driver or mga grupo na ayaw sumali sa consolidation or yung may pag-alinlangan. So yun, mariin po niyang sinasabi na dapat ayusin mo na yung sistema ng modernization. So hindi lang si Chis ang nagpakita ng pagpabor dito sa mga grupo na ito. Pati si Senador Rapi Tulfo. Nagkaroon nga ito ng resolution na ipaliban mo na yung pagpatubad. Ngunit didma itong gobyerno natin, no? Didma itong DOTR, LTO, LTFRB. So tuloy-tuloy pa rin nilang ipinatupad yung isinagawa nila yung pagpanghuli nitong mga nag-expire na mga prangkisa dahil hindi na nila nire-renew, no, hanggat hindi sila sasali sa consolidation. So yun, kaya itong mga to, kaya patuloy-tuloy pa rin ang DOTR at ito ngayon nag-strike na naman itong Manibela at yung isa pa nilang kasamang grupo. Dahil hinuhuli na sila kasi hindi na nire-renew yung mga nag-expire nilang prangkisa. Dahil tuloy-tuloy nga hindi nga nakikinig itong executive department dito sa mga suggestion nitong Senado. At dahil tuloy-tuloy nga maraming mga driver ang nawala ng hanap buhay dahil hindi na sila makapagbiyahe. Hindi na rehistro yung mga jeep nila. Ayaw na. So, ganon yung prioridad ng ating gobyerno ngayon. Kung ano ang gusto nila, yan ang gusto nila. Kung ayaw mo sa hindi, sumunod ka. So, ganon. Kaya wala silang pakialam kung sinong masagasaan nila. Kahit ordinaryong Pilipino ka, kahit sino, wag lang mayayaman. Dahil ang naiipit nila ngayon yung mga ordinaryong Pilipino man lamang. Ganon pong ginagawa sa sistema ng ating gobyerno ngayon. Bubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan itong gobyerno natin dahil nga po sa malawakang korupsyon pagdating po dito sa pagpapatupad ng PUBMP. Manhid ang gobyerno. At talagang ayaw nila tayong pakinggan. Kung hindi namin gagawin ito, hindi ho kami makakabiyahe. Alam naman natin na malaki ang kakulangan ng pampublikong transportasyon. Hindi lamang ito maamin ng DOTR, ng LTFRB at ng mismong Malacanang. Ang tinitignan lang nila yung kasinungalingang mga datos na inire-report ng DOTR at ng LTFRB.
Sana magkaroon sila ng puso kagaya po ng dating Pangulo. Si Ginoong Mar Valbuena, presidente po ng Manibela, kaugnay po dito sa pinatutupad ng transport strike ng grupo. Sir, magandang umaga po. Welcome po sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Magandang umaga po Sir Jade and Sir Admar. Magandang umaga po sa lahat po ng nakasubaybay. Opo, ngayon po ay nagsasagawa kayo ng transport strike. Ano po ang pinakadahilan at ito ho ba ay magpapatuloy? Magpapatuloy po ito hanggang bukas o sa mga susunod na linggo, Sir Jade. At alam nyo, napakahirap kasi ng sitwasyon ng namin ngayon na hindi ho kami makabiyahe ng maayos dahil kaliwat kanan po ang panguhuli sa amin ng mga LTO at ibang mga traffic enforcers dahil nga po inexpired na yung aming mga prangkisa at ayaw po nila kaming irehistro. Kaya po ayaw irehistro yung aming mga sasakyan. Kaya po ngayon nagsasagawa kami ng malawakang kilos protesta. Dito sa Metro Manila, saan po ang nakakonsentrate po ang inyong grupo? Dito po sa monumento na kung saan ay pinalibutan na kami ng 3 truck ng kapulisan at dito sa may Quezon City, 3 strike centers po sa Quezon City, isa sa Pasig, isa sa Marikina, 3 ho dito sa Manila, Pasay, Parañaque, sa may Zapote, Alabang at Taguig. Ilang miyembro po ninyo o grupo po ninyo ngayon ang nakikiisa ng mga jeepney drivers at operators ang nakikiisa nga po dito ngayon sa transport strike? Nationwide po ito? Opo, nationwide po dito pa lamang po sa NCR, sa National Capital Region, hindi po bababa ng 25,000 po ito out of 77,000 na mga units. Sir Jade, Sir Admar, kasi meron din kasama namin ang Manibela at Piston nga ay nagsanib puwersa para dito sa kilos protesta na ito. Nationwide po, hindi po bababa ito ng 120,000 na units po na tumigil po ngayon. At baka madagdagan pa habang tumataas ang oras at dahil nga nakikita ng ibang mga kasamahan natin na talagang yung pinaglalaban natin ay para sa pangkabuhayan. At masasabi natin kung ikukumpara doon sa nakaraang administrasyon, mas may puso pa ang ating Pangulong Duterte noon dahil hindi po namin naranasan na magprotesta ng ganito kahit isang beses. Dahil inintindi po nila yung sitwasyon natin dito, Sir Jade, Sir Admar. Pero ngayon ho, ilang beses na ho kaming pinapatay at tinatanggalan ng hanap buhay. Hindi lamang po ito ngayon lang na narinig, ipinatupad po ninyo yung transport strike, Sir Mar. Ilang transport itong protesta na isinagawa po ninyo at nararamdaman ho ba ninyo na napapakinggan naman kayo ng gobyerno sa ngayon? Yung itong ginagawa po ninyong protesta? Ramdam po ng gobyerno ito pero nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan itong gobyerno natin dahil nga po sa malawakang korupsyon pagdating po dito sa pagpapatupad ng PUBMP. Mga ilang transport itong protesta po ninyo isinagawa, Sir Mar, mula pa last year, di ba? Ginagawa ninyo na ito. Opo, mula last year po, kundi na po siguro bababa ng 25 transport strike ang isinagawa po namin nationwide. At nung mga nakaraan nga po, mga inaresto pa yung aming mga kasamahan na hindi namin naranasan ito nung mga panahon ni Pangulong Duterte. At yun nga ang nakakalungkot, Sir Mar, maraming beses na pala kayong nagsasagawa o nagpapatupad ng kilos protesta, itong transport strike. Wala bang taga-gobyerno ang nakikipag-ugnayan po sa grupo po ninyo at sa iba pang mga grupong nakikiisa ngayon para masolusyonan, matugunan itong hinaing at panawagan po ninyo? Sa ngayon, Sir Jade, Sir Admar, talagang manhid ang gobyerno. At talagang ayaw nila tayong pakinggan. Kung hindi namin gagawin ito, hindi ho kami makakabiyahe. Alam naman natin na malaki ang kakulangan ng pampublikong transportasyon. Hindi lamang ito maamin ng DOTR, ng LTFRB at ng mismong Malacanang. Ang tinitignan lang nila yung kasinungalingang mga datos na inire-report ng DOTR at ng LTFRB. Sana magkaroon sila ng puso kagaya po ng dating Pangulo.